Iniisip ng lahat na siya ay isang mahina at walang silbing talunan dahil ang tanging kaya lang niyang gawin ay mag-appraise ng mga gamit. Ngunit isang araw, siya ay sinanay ng pinakamalakas na pantas sa mundo. Si A ay isang walang kwentang alalay na nagsisilbing tagabitbit ng mga gamit ng dalawang adventurer. Habang ang playboy na swordsman at ang TikTok thought wizard ay nakikipaglaban sa isang dambuhalang daga, siya ay nananatili lamang sa likuran, naghihintay ng kanyang pagkakataon. Nang matapos ng dalawa ang laban, sinabi nila kay A na siya naman ang maghanap ng anumang mahalagang bagay sa bangkay. Minamaliit siya ng dalawa dahil sa kanyang job class bilang isang appraiser, at hindi siya makapalag dahil alam niyang tama sila. Sa kanyang mundo, ang isang bata ay binibigyan ng job class ng Diyosa ng liwanag sa kanyang kapanganakan, habang ang Diyosa ng kadiliman naman ang nagbibigay ng kanilang natatanging kakayahan. Ang kakayahan ay maaaring lumakas sa pamamagitan ng pagsisikap at karanasan, ngunit ang job class ay hindi kailanman nagbabago. Sa tuktok ng sistema ay ang mga bihirang trabaho tulad ng strategist at general, nakakaunti lamang ang nakakakuha. Sa ilalim ng mga ito ay ang mga pangkaraniwang job class na nakalaan para sa labanan. Pinakamababa sa lahat ang mga mababang job class tulad ng pagiging isang appraiser ni A. Inakala niyang yayaman siya sa paghahanap ng kayamanan sa kanyang mga adventure, ngunit sa huli, isa lamang siyang alalay sa dalawang adventurer. Inappraise niya ang bangkay ng dambuhalang daga at natuklasang ito ay F-rank. Ngunit ang mga pangil nito ay may D-rank na halaga. Sinubukan niyang bunutin ang mga ito, ngunit wala siyang sapat na lakas. Humingi siya ng tulong kay Zord, ang swordsman, ngunit sa halip na tumulong, sinigawan lang siya nito at sinabihang gawin ang trabaho niya ng mag-isa. Ayon kay Zord, trabaho ni A ang paghahanap ng mahalagang bagay mula sa mga basura, at kung hindi niya yun magawa, wala siyang silbi sa kanilang grupo. Isang bato ang ibinato sa kanyang ulo, na ikinagalit niya. Ngunit nang sipin siya ni Zord dahil sa pagtitig dito, napilitan siyang yumuko at humingi ng tawad. Wala siyang nagawa kundi piliting pilasin ang katawan ng daga gamit ang kanyang sariling mga kamay habang pinag-uusapan siya ng dalawang adventurer. Sinasabi nilang ang tanging dahilan kung bakit nila isinama si A sa kanilang party ay upang hindi na nila kailangang dalhin ang buong bangkay ng mga halimaw sa guild para ipapraise. Dapat pangaraw siyang magpasalamat sa kanila. Alam ni A na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagiging adventurer upang yumaman. Kaya nilulunok na lang niya ang kanyang pagkadismaya, parang yogurt ng kanyang tiyuhin. Patuloy niyang sinusundan sina Zord at ang wizard na si Jeline, na biglang nakatagpo ng bangkay ng isang malakas na halimaw na tinatawag na Hellhound. Sa tingin ni Zord at Jeline, napakaswerte nila dahil napakamahal na mga bahagi ng Hellhound sa pamilihan. Agad nilang inutusan si A na simulan na ang kanyang trabaho. Napansin ni A na may kakaiba sa sitwasyon, hindi dapat may Hellhound sa palapag na ito ng dungeon. Sinubukan niyang ipaliwanag ito sa dalawa, ngunit sinabihan lang siyang huwag nang mag-isip ng mga bagay na lampas sa kanyang antas. Pinilit siyang lumapit sa bangkay, at habang dinidismantle niya ito, may isa pang bangkay na napansin sa di kalayuan. Masaya nilang iniutos kay A na i-appraise yun at kunin ang anumang mahalagang bahagi mula rito. Ngunit biglang kinabahan si A, ayon sa mapa na ibinigay ng guild, hindi ligtas ang bahaging ito ng dungeon. Sinubukan niyang kumbinsihin si Zord na hindi maganda ang pakiramdam niya tungkol sa lugar na ito. Ngunit sinabihan lang siya ng bastos na swordsman na huwag siyang umasta na parang duwag. Kung gusto niyang manatili sa grupo, dapat sundin niya ang utos. Kung hindi, tatanggalin siya sa party nang walang bayad. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Di nagtagal, narating nila ang isang bahagi ng dungeon kung saan nakakalat ang maraming bangkay ng Hellhounds. Sa tingin ni Zord at Jeline, isa itong kayamanan. Ngunit si A lamang ang nakaunawa sa totoong nangyayari, isa itong patibong. Sinubukan niyang kumbinsihin ang dalawa na pag-isipan ng mabuti ang sitwasyon, kung isang adventurer ang pumatay sa mga Hellhound na ito, siguradong kinuha na nila ang mga mahalagang bahagi ng bangkay. Sa kasamaang palad, hindi kayang unawain ni Zord, na may napakaliit na kapasidad sa loika, ang punto ni A. Sa halip, sinigawan niya ito at sinabihang tumahimik. Biglang itinuro ni A ang paparating na grupo ng Hellhounds. Napako sa takot ang lahat. Napansin ni A ang dugo sa mga pangil ng mga halimaw at naisip niyang ang mga patay na Hellhound ay biktima ng isang teritorial na labanan. Samantala, halos maihi sa takot sina Zord at Jeline, hindi nila kayang talunin kahit isang Hellhound, paano pa kaya ang isang buong pangkat nito? Biglang nagkaroon ng ideya si Zord. Sinabi niya kay Jeline na gamitin si A bilang Pain. Nang marinig ito, nanlumo si A. Sinubukan niyang tumakas, ngunit agad siyang tinamaan ng paralysis spell. Bagsak siya sa lupa, hindi makagalaw, habang ang dalawang traidor ay tumakbo palayo, iniwan siyang kapahamakan. Habang kinakagat ng Hellhounds ang kanyang katawan, ang matinding sakit ay nagpagising sa kanya at tinulungan siyang basagin ng paralysis. Kinuha niya ang isang bato at ibinato ito sa mga halimaw upang maitaboy ang mga ito,
sa kanya itinapon ng pagkain mula sa kanyang bag upang maabala sila. Paika-ika siyang tumakbo palayo, ngunit sa kanyang pagkabigla, hinaranggan ni Zord at Jeline ang exit. Sa kabutihang palad, may isa pang daanan malapit. Ngunit nang tahakin niya ito, isa rin pala itong dead end. Dinig niya ang paparating na hellhounds. Alam niyang mamamatay siya rito. Nagmumura siya sa kanyang walang kwentang job class na naging dahilan ng kanyang paghihirap. Kung hindi lang siya ng arap maging adventurer, baka nabuhay siya ng isang normal at mahabang buhay. Ngunit huli na para magsisi. Sa huli, nagpasya siyang tumalon mula sa bangin, mas mabuti nang mamatay ng mabilis kaysa unti-unting lapain ng mga halimaw. Sa kanyang pagbagsak, naisip niya kung paano siya nabuhay at mamamatay bilang isang talunan. Matapos ang tila walang katapusang pagbagsak, sa wakas, tumama siya sa lupa. Halos patay na siya, grabe ang kanyang mga sugat, ngunit hindi pa rin siya tuluyang namamatay. At biglang lumitaw sa harapan niya ang isang magandang babae na nakasuot ng puting bestida. Parang nag-glitch ang kanyang anyo, naglalaho at muling lumilitaw habang papalapit sa kanya. Pagkatapos, marahang hinalikan nito ang kanyang noo. Bago siya mawala ng malay, bahagya niyang nasalayan ang mukha nito. Nang magising siya, wala na ang babae. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, lahat ng kanyang sugat ay gumaling. Natagpuan niya ang sarili sa isang maliit na lawa sa ilalim ng isang higanteng puno. Sinubukan niyang i-appraise ang tubig upang malaman kung ligtas itong inumin, at nagulat siya nang matuklasan niyang ito ay isang S-rank na item na tinatawag na Idol Drops, isang mahiwagang tubig na kayang pagalingin ang anumang sugat o sakit sa isang iglap. Binalingan niya ang higanteng puno at in-appraise ito. Ang natuklasan niya ay halos hindi kapani-paniwala. Ang punong ito ay walang iba kundi Yggdrasil, ang World Tree, na may kakayahang lumikha ng walang hanggang mana. Nanlaki ang mga mata ni A. Matagal nang sinasabi ng mga iskolar na mayroong isa at tanging World Tree, at iyon ay matagal nang nalanta at naglaho. Ngunit kahit nawala ito, patuloy pa ring nagagamit ng mga tao ang mana. Dahil dito, naniwala ang mga iskolar na maaaring may iba pang World Trees na nakatago sa mundo, ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila ito matagpuan. At ngayon, heto ang isa, nakatago sa kailaliman ng dungeon. Hindi pa rin makapaniwala si A. Dahan-dahan niyang hinaplos ang puno bilang pasasalamat. Bigla siyang nakarinig ng isang mahinang ungol. Napalingon siya, ngunit wala namang tao sa paligid. Marahil, guni-guni niya lang. Sa huli, nagpasya siyang galugarin ng dungeon upang makahanap ng daan pabalik sa ibabaw. Muli siyang humarap sa puno at muling nagpasalamat bago lumakad palayo. Sa di kalayuan, ang mahiwagang babae mula kanina ay sinubukang sumagot, ngunit walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Habang naglalakbay si A, naisip niyang ang lugar na ito ay dapat na napakahirap lagpasan, dahil kahit ang guild ay hindi pa nakakarating sa ganitong kalaliman. Nagpatuloy siya sa paglalakad dahil wala siyang ibang pagpipilian. Sa loob ng ilang sandali, hindi siya nakatagpo ng kahit anong halimaw. Nagkampante siya, ngunit bigla siyang inatake, isang mabilis na hiwa ang tumama sa kanyang tenga, dahilan upang siya ay maging isang Van Gogh sa isang iglap. Napabalikwas siya, ngunit bago pa siya makakilos, isa pang matalim na atake ang pumutol sa kanyang mga daliri. Sa kanyang harapan, isang S-rank na halimaw, hindi ito gaanong malakas pagdating sa lakas ng suntok, ngunit ang bilis nito ay walang kapantay. Hindi siya binigyan ng pagkakataong makatakas, sunod-sunod ang mabilis na pag-atake nito. Gamulong siya sa lupa, pilit na gumagapang pabalik sa World Tree. Ngunit bago siya makarating, muntik nang isaksak ng halimaw ang matalim nitong patalim sa kanya, ngunit bigla itong tumigil. Napalingon siya. Sa kanyang likuran, isang mas malaking halimaw ang dumating. At ang halimaw na ito, ang hari ng mga halimaw. Isang napakabangis na itim na oso. Agad nitong dinurog ang mabilis na halimaw na umatake kay A. Pagkatapos, bigla nitong sinugatan ng mukha ni A, bahagyang binulag siya. Napasigaw si A sa sakit. Pagkatapos, hinablat siya ng oso, mariing pinisil na parang gustong baliin ang kanyang mga buto. Alam niyang ito na ang kanyang katapusan. Ngunit bago pa siya tuluyang mapatay, may isang taong lumitaw at umatake sa oso, pinatay ito sa isang iglap. Sa kanyang panlalabo ng paningin, nisalayan niya ang maliit na figura ng taong sumagip sa kanya. Narinig niya itong nagsalita, "Naparito lang ako dahil may isang espesyal na taong humiling na iligtas kita." Tuldok. At tuluyan ang nawala ng malay si A.